Yan, hello. Good morning. Good morning. Hello mga idol. Good morning sa inyo. Welcome po muli sa ating channel dito sa Uno Online TV channel. Shoutout po muli sa inyo mga idol. Shoutout sa inyo. Sa mga kailangan, binabati ko kayo ng isang magandang umaga. Welcome po muli dito sa ating channel. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet ng Uno Online TV channel. At syempre, kung bago ka pa sa channel kong ito, huwag mo namang kalimutang mag-subscribe at pumindot ng ating bell button para lagi kang updated sa ating mga video. Okay, tayo na may magkukwentuhan lamang tulad pa rin ng dati nating gawi sa larangan ng social media na may kaugnayan pa rin sa larangan ng serbisyo publiko. Pero mga idol shoutout sa inyo patuloy ko kayo binabati ng isang magandang umaga. Nawa nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Pero umpisahan natin ang ating kwentuhan. Bilang isang vlogger na katulad yung mga Ghost Explorer, ang idol, meron lang akong backling kwento tungkol sa aking mga naging karanasan noong hindi pa ako vlogger. At nung kasalukuyang ako ay pintor pa, kung saan ako nadidistino mga bahay na pipinturahan, stay-in, pinakamababa, 2 linggo, 1 buwan. Yung mga Ghost Explorer natin, mga idol dyan, na nag-explore ng mga kababalaghan. Ako, bagamat hindi ako Ghostbuster o naranasan ko na rin po yan, mga idol. Kwento ko na sa inyo sa iba kong video na may mga na-encounter na rin ako mga ganyan. Ngayon, meron lang ako ikukwento sa inyo na isa sa mga naging karanasan ko nung ako'y nagpipintura pa. Nung nasa lugar ako ng kung matanda kung anong lugar yung pinagtrabahuhan namin, na yung bahay na ginawa namin, lumang bahay siya, pangit ang itsura, tapos ang dumi. Oo, talagang kung titignan mo, mukhang hindi na pwedeng tirahan. Hindi ako nagkamali, dito yun sa may Marcelo Green o sa parting Paranaque. Ngayon, may mga kasama naman ako doon na karpintero, may mason din. So, kumbaga, ang pintor doon ako at saka yung kasama kong isa, bali, 3 kaming pintor. Yung mga mason at saka yung mga carpentry na gumagawa doon, palibasa sila ay malapit lang din doon, nag-uuwian sila. Oo. Kami naman na mga pintor, kung gusto namin mag-uwian, pwede rin. Kaya lang, siyempre, pag nagtitipid ka, magastos pamasahe, mag-stayin ka na lang. Ganon. So, doon sa ginagawan nga namin na yun, yung gabi na, nung pagdating ng gabi, na magpapahinga na kami, biglang doon sa may kusina na ginagawa namin, may lumagapak doon na wala naman tao. Oo, walang tao. Ngayon, sabi nung kasama ko, 3 kami naka-stay Sabi nung kasama ko, ano kaya yun? Sabi ko, tignan nyo kung ano yun. Kung mga, hindi namin alam kung anong mga sistema na nandoon. Yung 2 kong kasama, medyo may katapangan din ng konti. Pinuntahan yung kusina. Wala naman siyang nakita o wala namang pusa, walang kahit ano. Pero ang pinagtatakan, bakit may nabasag na parang mangkok yata yun, Oo, nabasag. Ang tanong namin sa sarili namin, saan galing yun? Oo, ba't nagkaroon ng mangkok doon? Kaya mga dala naming platong pagkakainan, pati yung paglalagyan ng ulam, plastic. Plastic lang. Saan ang galing yun? Yan ang naging palaisipan sa amin. Wala, nilinis namin. Yan, tinapon sa basura. Ito, nung kumakain na kami, doon sa likod, sa may dirty kitchen, may sumigaw na
parang bata yung sumigaw na ano eh. Sabi ko, oh, may bata ba dyan sa likod? Kasi meron parang bodega, yung parang ano, yung siguro, yung kasalukuyang gumagana pa yung bahay na yon, bahay ng katulong siguro. Oh, parang yung tinatawag na mage quarter. Sabi ko, may tao yata dyan, may kasama yata tayo dito na nandito sa kabila. Puntahan natin. At sabihin natin na nandito tayo, mayroon tayong ginagawa. Ay unang araw namin yun. Pinuntahan namin eh, kinatok namin yung pinto eh. Wala naman tao. Oo, saka hindi rin siya nakapadlock. Binuksan namin yung ano, balit lang yung parang mage quarter, meron isang kama, tapos merong maliit na lababo doon. Tapos yung CR niya nandito sa may kabila, sa may labas. Hindi namin malaman kung mage quarter yun o sa driver quarter. Walang tao. Sabi ko saan galing yung batang sumigaw na yun. Eh, nung magdamag na yun, halos hindi kami pinatulog dahil mismo doon sa mayor na bahay, eh, pagkata sa ano, may kumakalampag sa taas. Eh, nung mag-alas 12 na yata ng gabi yun, medyo umiiba na ang tema ng sistema, ng pakiramdam namin. Yun, medyo nagkakatakutan na. Oo, nagkakatakutan na kami noon. Pero hindi ko pinapaalam sa mga kasama ko na ako eh marunong sa mga ganyang sistema. Hindi nagkakatakutan na. Yung konti, may bumabang babae. Kitang-kita namin yung babae, bumaba eh. Yung kulay ng baro niya, parang naka-duster siya ng bulaklakin eh. Bumaba, galing sa taas. Sabi nung kasama ko, binati pa eh. Good evening, ma'am. Binati niya eh. Babae naman, nakaupo kami ganyan doon sa may salas. Di naman siya kumikibo, dire-diretso lang siya bumaba. Tapos pumunta doon sa may kusina. Ngayon, pagdating doon, sabi ko, may nakatira pala rito. Hindi nagpapalaisipan sa amin. Bakit maghapon na tayo rito, ngayon lang bumaba yan? Biglang nagkatakutan dahil sinabi, baka aswang yan. Oo, baka aswang. Eh, kung kailang gabi, tsaka siya lumapas. Eh, sabi ko, mukhang iba nga ka ako pakiramdam ko sa bahay na to ah. Eh, kumbaga, ako mismo nakaramdam din ng konting takot. Siyempre, tao tayo eh. Natatakot din tayo eh. Sabi nung kasama ko, tanungin natin si ma'am mamaya pagbalik niya. Baka pag-akit sa taas. Bili mo, kalahating oras na halos eh, hindi bumabalik. Oo, walang bumabalik pa akyat. Tapos may konti, kumalampag yung pinto sa taas, parang biglang sinara. Tapos may konti yung ilaw, parang kumukulim din siya, yung lumalabo, lilinaw. Sabi ko, may maligno rito. Pag sabi ko may maligno rito, sabay tumakbo yung dalawa kong kasama sa may pinto palabas. Iwan ako mag-isa doon sa salas. Ngayon, imbes matakot ako nung bandang huli, naisip ko kagad, bakit ako magpapadaig sa mga ito, eh, may taglay ako. Ginawa ko, pumunta ako sa kusina, tinignan ko kung anong ginagawa doon, ba't hindi bumabalik. Wala doon. Walang tao. Hanggang lumabas ako doon sa may likod, sa may dirty kitchen. Baka ako may ginagawa doon. Wala din. Binuksan ko yung CR, wala rin. Sabi ko, hindi na ordinaryo to. Yung ano na yan. Ang ginawa ko, siyempre, yan yung lingkod, mga idol, eh, may alam naman tayo sa ganyan. Ginawa ko, hindi ginawa ko na yung dapat kong gawin. Nang konti, kumalampag doon sa may... Bigla akong pinagsaraduhan ng pinto. Nasa labas ako sa dirty kitchen eh. Biglang sinarado yung pinto, naiiwan ako doon sa labas. Sa likod, sa dirty kitchen. May mga konti, tinitignan ko yung paikot. Yung parang mage quarter doon na una namin naringgan na may boses ng bata. Tinignan ko yun doon. Baka ka ako doon nagpunta.
Pinuntahan ko din doon. Binuksan ko yung pinto, walang ilaw. Wala naman tao. Ang ginawa ko, sabi ko, alam ko na kung sino ka. Hindi ka ordinaryong nilalang. Dalawang klase ng kako yan. Kung hindi ka aliporis ng Diablo, ikaw mismo yung Diablo na nandito. Ako, huwag mo kami pakikialaman at hindi kami nakikialam sa'yo. Nandito kami para magtrabaho, para magpintura, o ano pa man ang mga dapat pipirin. Kaya ako, huwag mo kami papakialaman. Hindi ka namin pinapakialaman. Ngayon, ako, kung gusto mo, sama-sama tayo dito, basta wala lang ka akong pakialaman. Oo. Huwag mo kaming bubulabugin at huwag dahil sa lahat, huwag kang mananakit sa amin. Sama-sama lang tayo rito. Wala akong pakialam kung sino ka at kung ano ka, sabi ko sa kanyang ganun. Dahil ako, hindi ko pinapakialaman ng sistema mo at hindi kami nagpunta rito para manggulo. Nagpunta kami dito para magtrabaho. Ngayon, kung kami guguluhin mo, ako lalayas ka rito kahit bahay mo to. Oo, sabi ko sa kanya. Kaya ako, buti ka ako yung nagkakaintindihan tayo. Oo. Kung ako balak mong takutin at balak mong sindakin, sasampo lang kita kako. Yung ginawa ko, may buhangin doon sa may gilid. Kumuha ko dumakot ako ng buhangin doon. Inispreketik ko yung buhangin, binalibat ko rin sa nung rest house, yung parang yung maid quartel ba yun? O driver quartel. Binalibat ko doon yung buhangin. Pag balibat ko ng buhangin, sabi ko, ayan, hindi kita nakikita, kung sino man ang mga aliporis mo dyan o kasamahan mo na hindi ko rin nakikita, ikaw nakakaalam, ikaw nakakakita. Tignan mo kung nandiyan pa yung haliporis mo. At pasalamat ka kung wala ka dyan, salamat ka dahil kung nandiyan ka, malas mo. Yun. Paano? Yung pintuan, alam ko, ikaw nagsara niyan. Sa palagay mo, hindi ko kayang buksan yan. Hinipan ko yung handle ng pintuan. Pag ganun ko kasi, ayaw mo buksan eh. Pinugahan ko yung handle. Pag pihit ko, bukas siya. Sabi ng mga kasama ko, pagpasok ko sa loob, yung mga kasama ko, wala na doon sa loob ng salas. Alam mo kung nasaan sila, nandun sa may gate. Oo. Nagdala ng upuan, nandun sila sa may gate. Sabi ko, ano ginagawa yun dyan? Sabi niya, parang ayaw na namin pumasok dyan. Nakatakot niya sa loob. Sabi niya, si ma'am, yung babae nagpakita, ano sabi sa'yo? Wala ka ako, demonyo pala nandito, may kasama tayong demonyo. Sinabi ko na sa mga kasama ko. May kasama pa ako tayo ditong demonyo. Pero kayo mag-alala, kinausap ko na siya. Obserbahan natin ngayong gabi, pag hindi pa rin tayo tinigilan, lalayas yan dito, o kaya pupuksain ko yan, sabi ko ganun. Wala akong pakialam kung sino siya. Sabi sa akin, sigurado ka? Sabi ko, oo. Sige, kung ayaw nyo, dyan kayo sa labas. May supang mahaba doon. Pumasok na ako, ginawa kong unan yung bag ko. Sabi ko, paano, kaibigan, matutulog na ako. Sinabi ko na sa'yo, huwag mo kaming papakialaman para manatili ka dito, sama-sama tayo. Kanya-kanyang biyahe tayo kako dito. Yun, may kuti, mga kasama ko siguro, nakaramdam ng pumasok na rin. Naglatag doon sa may tulog kami, magdamag. Tapos maghapon yun, nagtrabaho kami kinabukasan. Wala nang nagpakita, wala nang nagparamdam. Pati doon sa taas. Dati, nung unang araw namin, yung mga pinto sa taas, nagkakalabugan eh. Wala na, hanggang matapos kami. Kinausap ko lang naman eh. Hindi ko alam kung natali ko siya o ano kasi binalibat ko ng buhangin yung mid quarter eh. Kasi doon ako nakaramdam ng malakas na malakas na enerhiya doon eh. Kaya sa tingin ko, yun ang pinupugaran eh. Yun ang binalibat ko. Eh, nakabukas yung pinto, pag balibat ko ng buhangin, pasok hanggang sa loob yung buhangin, mula doon sa may labas ng pinto hanggang sa loob. Yan ang kagandahan kapag marunong ka, buhangin lang ang katapat ng mga masamang elemento.
Kasi pag binalibat mo yan, sasabog yan eh. Mag-i-spread yan eh. Lahat nang aabutin yan ng masamang elemento. Diwas. Kaya sabi ko nga sa kanya, kung may mga kasamahan ka dyan, may mga alipores ka na hindi ko nakikita, ikaw nakakakita. Tignan mo kung ano nangyari sa kanila. Maswerte ka kung wala ka dyan. Hindi ka aabutin. Pero kung nandiyan ka, pati ikaw, tiwas ka dyan. Totoo yun, mga idol, sinasabi ko sa inyo. Ha? Kaya dapat sa inyo mayroong marunong nun. Pag nakakaramdam na kayo ng hindi maganda doon sa ini-explore ninyo, sampulan nyo na. Kasi pag hindi mo sinampulan yan, wala. At habang natatakot ang mga kasamahan mo, lalong gagawin yon. At bukod pa roon, kung sinong mahina, yun ang papasukan. Diba? Tama mga idol? Okay, no? Sana meron kayong nakuhang idea sa konting maikli kong kwentong ito tungkol sa karanasan ko bilang isang pintor. Kaya alam nyo, pagka ikaw ay nasa construction, lalo't ang trabaho mo pintor, hindi lahat ng bahay na mapipinturahan mo maganda ang aura. Oo. Yung karamihan lalo't abandonadong bahay, yung matagal bago, tapos balak, kaya gusto pa pinturahan balak paupahan. Yun, ang mga gano'n, may mga masamang elemento yun. Hindi mo wala masamang. Ang isang bahay kasi pag inabot ng isang buwan na walang tao, papasukan na yan, paghaharian na yan ng mga masamang elemento. Lalo kung kahit may nakatira pa dati may masamang elemento. Tonto yun, kapag ka umalis kahit inabandonado nyo. Kaya ako, pagka yung may kaming ganyang destino, mararamdaman ko naman kagad bungad pa lang pagtingin ko sa bahay ng ganyan nararamdaman ko na kagad yan kung may masamang elemento dyan Oo. Di mano, pag naramdaman ko may masamang elemento, hindi ko muna pinababayaan ko lang muna. Tapos pag medyo gumagawa na ng milagro, tsaka ako kinakausap. Pag hindi nakinig, sana sampulan ko. Kasi ang mga masamang elemento, lalo't mga masamang diablo, pag hindi mo sinampulan yan, ibig sabihin nun, mahina ka. Pero pag sinampulan mo, nagbigay ka ng sampulan mo yung mga alipores niya. Kasi anumang masamang elemento na nasa loob ng bahay, isa lang ang may naghahari dyan, diablo. Diablo nagpapakilos dyan. Sasabihin ko na sa inyo kung ano-ano mga masasamang elemento sa isang bahay na abandonado. Una na dyan, mga maligno, engkanto, yung mga kung ano-anong sabihin natin halimaw, lalo sa labas ng bahay, ang naghahari dyan halimaw, mga maligno. Sa loob naman ng bahay, mga masamang elemento yan na pinakikilos ng diablo. Ano mo, may namatay sa bahay na yon, isa na yon. Kakasangkapanin na ng diablo yun. Oo. Kung ilan yung pamilya doon sa bahay na yun na namatay, kakasangkapanin na yun ng diablo. Tapos sa labas ng bahay, tagtaan yung Nike, sa labas ng bahay, ng compound, babahayan sa labas, may bakod pa ikot. Ang karamihan makaka-encounter mo dyan na pinaghaharian ng diablo. Unang-una na mga engkanto. Mga engkanto naman, di basta-basta pumapasok sa bahayan Nasa labas lang yan. Kaya mga halimaw, isa na yan. Mas nakakatakot sa lahat na pakanan ng diablo yung halimaw. Dahil yan, nanlalapa. Lalapain ka na. Tapos yung tinatawag ng mga kapre na yan, kung ano-ano. Aswang, isa na rin yan. Yan ang mga masasamang elemento na pinaghaharian ng diablo. Yung mga patay na sinasabi nagmumulto, wala yun. Kalukuhan lang yun. Diablo rin may pakananon. Kinakasangkapan yung katawan ng namatay para mapaniwala yung mga tao na, yata may hari dito, nagmumulto. Ganon. Okay na mga idol, sana kahit paano, may nakuha kayong konting idea. Shoutout sa inyo, mga idol. Si Ribor ng Ghost Adventure, shoutout sa iyo, bro. Si Ma'am Sheila ng Ghost 21, shoutout sa iyo, ma'am. Sana nakakakuha kayo ng konting idea sa mga kinukwento ko. Hindi ako ghost fighter, hindi ako ghost explorer. Pero kung sa karanasan, mabuti nga kayo, marami. Tsaka lahat kayo halos may alam pag nag-explore kayo. Hindi kagaya ko, pag napadestino ko kung saan lugar, ako lang ang may alam, yung kasama ko wala.
Oh, kaya pag nagkatakutan, pati ako minsan, nadadala ng takot. No, normal sa atin yung natatakot, tao tayo eh. Pero pag nabuisit na ako, kagaya nyo, piniperwisyo mo na ako, hindi ako makatrabaho, puyat ako, hindi na kita palalagpasin. Yung araw na yan, pag sinabi kong kinausap kita, pag kinausap ko yung kusino mo ng masamang elemento doon, nagbibigay agad ako ng sample para makita niya kung gaano ka rin kalakas. Di ba, tama? Kasi sa mga in-explore ninyo, kapag naramdaman yung ganon, mag-sample na kayo agad para makita nila. Makita niya, malakas pala to. Ganon, okay no? Ha? Hanggang sa muli, ito pong muli, yung lingkod, si Boyet, ng Uno Online TV channel. O shoutout pong muli sa inyo, ha? At syempre naman, kung bago ka pa sa video kong ito, o dito sa channel kong ito, huwag mo naman kalimutan subscribe at pumindot ng ating bell button para lagi ka ring updated sa ating mga video. O paano? Hanggang sa muli, paalam!